Ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nananatili siya roon ng 40 araw at do'y tinukso siya ni Satanas. Maiilap na hayop ang kasama niya roon, subalit pinaglingkuran siya ng mga anghel. Nang nakabilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Dahil dito, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balitang ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papaano po ba natin labanan at pagtagumpayan ang tukso? Maari ba nating mapalayas ang tukso? Sa mabuting balita, pagkatapos bininyagan ni Juan Bautista ang ating Panginoon, ay dinala siya ng Espiritu sa ilang upang tuksohin. Kahit po familiar tayo sa kanta ni Miss Eva Eugenio, nang sabi ng kanta, "O tukso, layuan mo ako," ang tukso ay hindi maaring lumayo sa atin. Likas ng tukso na lumalapit, lalapit ito at lalapit hanggat hindi tayo bumibigay. At sino ba sa atin ang hindi nakaranas ng tukso? Nandyan ang tukso ng pera, kapangyarihan, tukso ng laman, popularity, at marami pang iba. Si Jesus nga na anak ng Diyos ay hindi pinatawad ng tukso. Ang malaking pagkakaiba lamang ay alam ng ating Panginoon kung papaano labanan at pagtagumpayan ang tukso. Dalawang paraan ang ginamit ni Jesus na maaari din nating gamitin upang labanan at pagtagumpayan ang tukso sa ating buhay. At ito ang panalangin at pag-aayuno. Nananatili si Jesus sa ilang upang paghandaan ang nalalapit niyang misyon, ang pagpapahayag ng mabuting balita. 40 araw ang ginugol niya sa panalangin at pag-aayuno. Ang panunukso ng Diablo ay noong panahong napakahina na ng katawan ni Jesus. Tayo din ay pagsamantalahan ng Diablo sa mga oras na tayo ay mahina. Kaya nga, ang tanging magpapalakas sa atin ay ang panalangin at pag-aayuno o paggawa ng mga sakripisyo. Kaya sa 40 araw na ito ng Kwaresma, o paghahanda para sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, palalimin natin ang ating buhay panalangin. At ang panalangin ay hindi lamang ang pakikipag-usap sa Diyos. Ito rin ay ang pakikinig sa Kanya. Kaya bigyan din natin ng panahon ang Diyos na magsasalita sa atin sa pamamagitan ng panahon ng pananahimik. Pangalawa ay ang pag-aayuno na isang pamamaraan sa pagsasakripisyo. Pag-ibayuhin natin ang paggawa ng sakripisyo upang madisiplina ang ating katawan. At hindi po kailangang malaki ang sakripisyong ating gagawin. Ang simpleng pagbabawas ng oras sa pagbababad natin sa harap ng telebisyon, paglalaro sa computer, pagtitext, pagtitiktok, pag-i-scroll ng cellphone, pagbabawas ng sigarilyo, pagbabawas ng pag-iinom, at marami pa tayong pwedeng gawin. Kapag gumagawa tayo ng pag-aayuno o abstinensya, ay tinatanggihan natin ang kasarapan ng katawan at dahil diyan ay napapalakas ang ating kaluluwa. Tayong lahat ay nakaranas ng panunukso at maaring patuloy na tinutukso at maaring tayo rin ay natukso. Ngunit ang pinakamahalaga, tayo ay bumangon at nag-umpisang muli. Tumayo tayo at patuloy nating labanan ang tukso. At sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, maaari nating mapagtagumpayan ang anumang tukso. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord.
Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.